Isang magandang araw sa atin lahat, mga kadogo, mga kamiming. Right. Kanina galing ako sa Malabuntet Market. Ang ganda ng mga pusa doon. Wala lang, natuwa lang sila, sa nakita ko kanina, mga kadogo, mga kamiming. Well, ang topic natin hindi naman yun. Ang topic natin ay yung hiningi sa ating opinion ni Ma'am Cherry ng Santa Mesa, Manila. Bagong panganak yung kanyang dam, hindi siya breeder, pero nanganak yung kanyang dam, which is an Aspin. Siyempre, mahal na mahal yun. So, kaya siya nagtanong, kasi meron daw problema yung dam niya. May dede, may gatas, pero hindi siya ganun magpadede. So, gusto niyang alalayan ng gatas. Tsaka parang unti-unti yatang umihina yung gatas ng dam niya, no? Yung mga kanyang mahal na Aspin. So, pinayuhan ko naman kung ano yung dapat na ibigay para magkagatas. No? Simple lang naman yun, malunggay, di ba? Sabaw na malunggay, syrup na malunggay, pinakuluan. Pero hindi yun ang concern. Ano daw ba ang pwedeng alternative na gatas? Dahil aalalayan niya muna habang pinapalakas niya yung gatas ng kanyang dam na Aspin. So, simpleng-simpleng katanungan lang to. Kaya simpleng-simpleng kasagutan. Sa mga newbies, sa mga hindi pa nakakaalam, pag kayo may mga puppy, kahit malakas dumedi yan, pwede naman natin alalayan ng konti. Pero most especially sa mga hindi talaga dumedede, kagaya ng kay ma'am, may problema, dapat talaga i-feeding natin ng gatas. Battle feeding. Or kung di man battle, ako kasi true sirens na merong chupon, special yun eh. So, yun. Maraming style, maraming technique. Kaya lang ang concern niya, ano ba ang pwedeng painom na gatas na alternative doon sa gatas mismo ng dam. So, simple nga, ang pwede po dyan yung mga unang-una, siyempre, pang puppy. Diba? Kaya lang, nagtanong si ma'am, medyo may kamahalan daw, kaya sabi, sir, ano ba ang pwedeng alternative nga? So, ang papayo ko nga sa inyo, lahat po ng gatas na pang baby, mostly 0 to 6 months, 0 to 3 months. Basta laging 0 kasi pag 0 to 3 months, 0 to 6 months, yun po yung mga lactose free. Tandaan nyo po, lactose free. Wala pa siyang content na hindi pwede sa mga newborn. Wala pa siyang sugar content. Talagang pang mga newborn and infant. Pwedeng-pwede po ang mga lactose-free na gatas ng infant sa ating mga puppy, even sa ating mga kitten, newborn kitten. Yes, pwede po yan. Mga Cerelac, pang infant yan eh. Diba? Nesto dyan, pang infant yan. Basta 0 to 3 months, 0 to 6 months, mga wala pong lactose. Lactose-free po yan. Pero syempre, mas maganda kung pang aso mismo, kasi yung ginawa talaga para doon. Pero para sa akin, sa experience ko, okay na okay po yung mga pang-infant, yung mga lactose-free na gatas. Para din po sa kanila yun. Para sa mga newborn talaga. Mapa-baby na tao, mapa-pusa, mapa-tuta, any animal, pwede yun. Kasi mga newborn na tinatawag, lactose talaga ang mga lactose-free talaga mga ginagamit. Okay? So, yun ma'am. Pwede yung mga any lactose-free milk pang-infant. Sana nasagot ko na maayos, ma'am, ha? Sige, bili na at pagdedein na. Baka tuloy-tuloy yung humina ang resistensya ng puppy natin. Kawawa naman. Okay? Mura lang yun, ma'am. 80 lang isang box yata, no? Pang-infant. Matagal na gagamitin yun. At gamitin nyo po yung sa feeding bottle, may nabibili nun. Okay? Kung hindi siya marunong sumipsip, medyo squeeze natin ng konti. Timplahin natin yung butas. Squeeze ng konti para hindi mabilukan. Pero mas maganda kung marunong sumipsip. Pero pag hindi pa rin, alalayitin ng konting squeeze. Or yun yung sabi ko sirens, tapos may nipple sa dulo. Unti-unting ginagano yung sirens. Okay? Ayun, para sa mga newbie. Okay na okay. Well, thanks for watching. Sa mga hindi nakasubscribe, subscribe po kayo sa Mr. Johnny Style TV. Again, magandang gabi sa atin, mga kadogo at mga kamingming. See you next time.
Bye-bye. Thank you for watching.